sapagkat ang kautusan na may isang anino ng mabubuting bagay na darating, hindi ang tunay na larawan ng mga bagay, kailanpaman ay di maaaring magpasakdal sa mga nagsisilapit sa pamamagitan ng mga hain na laging inihahandog sa taon-taon. Sa ibang paraan ay hindi kaya baga nagsipaglikhat sila ng paghahandog, sapagkat ang mga nagsisisamba, yamang nalinis na minsan, ay hindi na sana nagkaroon pa ng budhi sa mga kasalanan. Ngunit sa mga hain, yaon ginagawa ang pag-aalaala sa mga kasalanan taon-taon, sapagkat di maaari na ang dugo ng mga baka at ng mga kambing ay makapag-alis ng mga kasalanan. Kaya't pagpasok niya sa sanlibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Sa mga handog na susunugin at mga haing patungkol sa mga kasalanan ay hindi ka nalugod. Nang magagayoy, sinabi ko, narito, ako'y pumarito, sa balumbo ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin, upang gawin, O Diyos, ang iyong kalooban. Sa itaas ay sinasabi, mga hain at mga handog na susunuging buo at mga haing patungkol sa kasalanan ay hindi mo ibig at di mo rin kinalulugdan, mga bagay na inihahandog ayon sa kautusan. Saka sinabi niya, narito, ako'y pumarito upang gawin ang iyong kalooban. Inaalis niya ang una upang maitatag ang ikalawa. Sa kaloobang yaon, tayo'y pinapaging banal sa pamamagitan ng pagkahandog ng katawan ni Kristo na minsan magpakailanman. At katotohanan ang bawat saserdote na araw-araw ay nangangasiwa ng patayo at naghahandog na madalas ng gayunding mga hain na hindi makaalis kailanpaman ng mga kasalanan. Ngunit siya, nang makapaghandog ng isa lamang hain patungkol sa mga kasalanan magpakailanman, ay umupo sa kanan ng Diyos. Buhat noon ay naghihintay hanggang sa ang kanyang mga kaaway ay maging tuntungan ng kanyang mga paa, sapagkat sa pamamagitan ng isang paghahandog ay kanyang pinasakdal magpakailanman ang mga pinapagiging banal. At ang Espiritu Santo ay nagbibigay patotoo rin naman sa atin, sapagkat pagkasabi niya na, ito ang tipang gagawin ko sa kanila pagkatapos ng mga araw na yaon, sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang puso at isusulat ko rin naman sa kanilang pag-iisip. At ang kanilang mga kasalanan at kanilang mga kasamaan ay hindi ko na aalalahanin pa. At kung saan may kapatawaran ng mga ito ay wala ng paghahandog na patungkol pa sa kasalanan. Mga kapatid, yamang may kalayaan ngang makapasok sa dakong banal sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, sa pamamagitan ng daang bago at buhay na kanyang itinalaga sa atin, sa pamamagitan ng tabing sa makatwid bagay sa kanyang laman. At yamang may isang dakilang saserdote na pangulo sa bahay ng Diyos, tayo'y magsilapit na may tapat na puso sa lubos na pananampalataya, na ang ating mga puso na winisikan mula sa isang masamang budhi at mahugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig, na ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa upang huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako. At tayo'y mangagtinginan upang tayo'y mga udyok sa pag-iibigan at mabubuting gawa, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mangag-aralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala ng haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan.
kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Ang magpawalang halaga sa kautusan ni Moises sa patutuo ng 2 o 3 saksi ay mamamatay na walang awa. Gaano kayang higpit ng parusa sa akala ninyo ang ihahatol sa nauukol doon sa yumurak sa anak ng Diyos at umaring di banal sa dugo ng tipan na nagpabanal sa Kanya at umalipusta sa espiritu ng biyaya. Sapagkat ating nakikilala yaong nagsabi, "Akin ang paghihiganti, ako ang gaganti," at muli, huhukuman ng Panginoon ang Kaniyang bayan. Kakilakilabot na bagay ang mahulog sa mga kamay ng Diyos na buhay. Datapwat alalahanin ang mga nakaraang araw na sa mga yaon pagkatapos na kayo'y maliwanagan ay nangagtiis kayo ng malaking pakikilaban ng mga pagbabata. Na una-una ay naging isang katawa-tawa dahil sa mga pagkasiphayo at gayon din sa mga kahirapan, at sa ikalawa ay naging kasama niyaong mga inaring gayon. Sapagkat kayo'y nangahabag sa mga may tanikala at tinanggap ninyo ng buong galak ang pagkaagaw ng inyong pag-aari, palibhasa'y inyong nalalamang mayroon kayo sa inyong sarili ng isang pag-aaring lalong mabuti at tumatagal. Huwag nga ninyong itakwil ang inyong pagkakatiwala na may dakilang gantimpala. Sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos ay magsitanggap kayo ng pangako. Sapagkat sa madaling panahon, siyang pumaparito ay darating at hindi magluluwat. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya, at kung siya ay umurong ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Ngunit tayo'y hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapahamakan, kundi doon sa mga may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa.